Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid sa Islam, ako muli si Legendary at magbibigay ng isang totoong kwento mula sa marangal na Quran. Alam ba ninyo na may isang pangkat ng mga mananampalataya? Noon na sinunog ng buhay dahil sa kanilang pananalig kay Allah, isinalaysay ito sa Quran, sa Surah Al-Buruj, at tinatawag silang mga tao ng Al-Ukhdud, ang mga nasa hukay. Sa vlog na ito, ating alamin ang kanilang kwento, ang kanilang matibay na pananampalataya, at ang malalim na aral na hatid nito sa atin bilang mga Muslim. Halina't samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video, kwento ng mga tao ng Al-Ukhdud. Ang kwentong ito ay makikita sa Surah Al-Buruj, talata 4-10. Was-sama'i dhatil buruj, wal yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dhatil waqud, is hum 'alayha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Sumpa sa kalangitan na mayroong mga konstelasyon at sa araw ng pagkakataon at sa saksi at sa sinaksihan. Sumpay ng mga tao ng hukay ng apoy na may panggatong habang sila'y nakaupo roon at nasasaksihan nila ang ginagawa nila sa mga mananampalataya. Surah Al-Buruj 85 verse 1-10. Ang malupit na hari at ang matibay na pananampalataya. Ayon sa hadith na isinalaysay ni Imam Muslim, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagkwento tungkol sa isang hari na may isang salamangkero. Nang tumanda ang salamangkero, hinanapan siya ng batang hahalili sa kanya. Napili nila ang isang binata. Habang tinuturuan siya ng salamangkero, nakatagpo niya ang isang monghe na nagturo sa kanya ng tunay na pananampalataya kay Allah. Sa kalaunan, natutunan ng binata ang tunay na relihiyon at nagkaroon ng kakayahang magpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng panalangin kay Allah. Ang galit ng hari at ang katapangan ng binata. Nang malaman ng hari na may isang binata na naniniwala kay Allah, sinubukan niyang pilitin itong bumalik sa maling relihiyon. Subalit, nanindigan ng binata at ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Sinubukan siyang patayin sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga sundalo, mga bundok at dagat, ngunit sa lahat ng pagkakataon, iniligtas siya ni Allah. Sa huli, sinabi ng binata sa hari, "Kung gusto mo akong patayin, dapat mong tipunin ang lahat ng tao, itali ako sa isang puno, at barilin ako gamit ang iyong palaso habang sinasabi ang, sa ngalan ni Allah ang Panginoon ng batang ito." Ginawa ito ng hari at namatay ang bata, ngunit dahil dito, ang mga tao ay naniwala kay Allah at nagbalik loob sa tunay na relihiyon. Ang kwento ng mga tao ng Al-Ukhdud ay nagpakita ng matibay na pananampalataya sa kabila ng matinding pagsubok. Ang malagim na hukay. Dahil sa takot ng hari na mawala ang kanyang kapangyarihan, iniutos niya na maghukay ng malalaking hukay at sindihan ito ng apoy. Sino mang sumasampalataya kay Allah ay itinapon roon at sinunog ng buhay. Isa sa pinakamakabagbag damdaming eksena ay ang isang ina na may kasamang sanggol na nag-aalinlangan kung tatalon siya sa apoy. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Allah, nagsalita ang sanggol at sinabi, "O inay, ikaw ay nasa katotohanan, kaya't magtiis ka." Ang kwento ng mga tao ng Al-Ukhdud ay nagpakita ng matibay na pananampalataya sa kabila ng matinding pagsubok. Mga aral at paliwanag sa kwento. Ang tunay na pananampalataya ay sinusubok. Sa Islam, hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay mananampalataya ay magiging madali ang buhay mo. Marami sa mga naunang Muslim ang nakaranas ng matinding pagsubok tulad ng mga tao ng Al-Ukhdud. Ang mga mapang-api ay may matinding kaparusahan. Sinabi ni Allah sa Surah Al-Buruj 85 verse 11-12. Innal lazina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Katotohanan, yaong mga nagparusa sa mga mananampalataya, lalaki man o babae at hindi nagsisi, para sa kanila ay ang parusa ng impyerno at ang naglalagablab na apoy. Surah Al-Buruj 85 verse 10. Ang tiwala kay Allah ay nagbibigay ng lakas. Ang batang binata sa kwento ay hindi natakot sa kamatayan sapagkat alam niyang si Allah ang tunay na nagmamay-ari ng buhay at kamatayan. Mga kapatid sa Islam, ang kwento ng mga tao ng Al-Ukhdud ay isang paalala sa atin na ang pananampalataya kay Allah ay isang biyaya na dapat nating ingatan. Hindi natin alam kung kailan natin mararanasan ang mga pagsubok ng pananampalataya, ngunit kung mananatili tayong matibay, ang gantimpala ay walang hanggan. Huwag nating kalimutan na ang mga tunay na mananampalataya
ay hindi natatakot sa kamatayan dahil ang ating tunay na tahanan ay nasa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at naway patuloy nating palakasin ang ating iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pangwakas na tanong, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga tao ng Al-Ukhdud, kaya mo bang ipaglaban ang iyong pananampalataya? Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo sa ibaba. Muli ako si Legendary at maraming salamat po sa inyong panunood. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.